Nasa state of calamity ngayon ang buong Camarines Sur at Catanduanes matapos ang pananalasa ng Bagyong Nina. Halos 1 milyong residente ang apektado sa Camarines Sur habang mahigit 20,000 naman sa Catanduanes. Marami sa mga nasalanta ang nagpasko sa mga evacuation center at nangangambang walang mapuntahan sa bagong taon. Nawasa kasi ang ilang mga bahay dulot ng malakas na ulan at hanging dala ng bagyo. At live mula sa Naga City, may report si Joseph Morong. Joseph. Cedric Pia, nandito tayo ngayon sa bukana ng Naga City, sa boundary actually ng Naga City at saka Miloor. Kung nakikita niyo yung ating likuran, ito yung dating welcome arc na nagsasabi ng welcome to Naga City. Pero yan ay sinira nitong si Bagyong Nina at ganyan itong si Nina, malakas yung kanyang dala na hangin. And to think, kung makikita natin mamaya-maya yung litrato ng itsura nitong welcome arc na pagkatapos o pagkadaan nitong si Bagyong Nina dito sa Naga City, isipin natin gawa sa bakal yan at saka sa semento, so ganun na lamang talaga kalakas yung kanyang dalang hangin. Doon nga sa Lagonoy, sa Camarines Sur, kung saan tayo nag-abang ng bagyo, ay malakas din at 4 na oras na hinagupit ni Nina ang probinsya. Kahit madilim, kitang-kita ang lakas ng hangin at ulang dala ng Bagyong Nina sa Camarines Sur. Nagbagsakan agad ang mga puno. May mga sasakyan pang nabagsakan. Pagpatak ng alas 9 ng gabi, lalo pang lumakas ang hangin at ulan. Wala na kaming kawala sa lupit ng bagyo. Tayo mo sa pagitan, delikado na yan. Malilipat na eh. Pasado alas 9 na ng dito sa Lagonoy, sa Camarines Sur. Ramdam na namin ngayon sa mga oras na ito yung pinakabugso ng hangin at ng ulan na dala nitong si Bagyong Nina sa probinsya. Sa gitna ng maladilubyong pananalasa, may mga pamilyang lumilikas pa rin, sinuong ang sumisipol na hangin at nangangalit na ulan. Minsan sasabayan pa yan ng pagkidlat. Sa kuwang ito ng GMA Kapuso Foundation na nasa Naga, misulan nangangalampag ng bintana ng hotel ang hangin at ulan. Sa Rinconada area, mistulang iwinasiwas ang malakas na hangin ng isang puno. Ganito rin ang naranasan sa Catanduanes. Bukod sa malakas na ulan at hangin, dumagdag sa takot ng mga residente ang paghambalos na nagtataas ang alon. Pagsikat ng araw, tumambad ang kaliwat ka ng pinsala ng bagyo. Kung hindi mga punot poste ng kuryente, sira-sirang bahagi ng mga natumang bahay ang nakahambalang sa mga kalye sa Kamsur. Ang welcome arc na ito, dating masayang bumabati pagpasok ng Naga, sumuko rin sa bagyo. Ang ilang taga-Baaw na wala na nga ng bahay, inailangan pang lumusong sa baha, makahanap lamang ng pang-almusal. Matindi rin ang pinsala sa Virac, wala ng kuryente, wala pang tubig. Tanong lang lahat, paano na kaya ang bagong taon? Maawa naman silang, tulungan naman kami dito maggawa namin ng ng bahay namin. Sa bayan ng Panganiban sa Catanduanes, pinilit pa rin ng 3 batang ito na mamasko sa kanilang mga ninong at ninang sa araw ng Pasko. Ang problema, naligaw sila dahil sa masamang panahon. Basang-basa sa ulan at nanginginig sila sa lamig ng makita at mailigtas ng mga tauhan ng MDRRMO. Sa evacuation center na sinalubong ng maraming taga-Lagonoy sa Kamsur ang Pasko, walang Noche Buena, ang pantawid gutom nila, tig 2 kilong bigas na ayuda. Pero kahit nagsiksiksikan sa evacuation center, kahit paano, masaya na rin daw sila dahil pinakamagandang regalo sa pagkakataong yun ang kaligtasan sa bagyo. Isinailalim na sa state of calamity ang buong probinsya ng Camarines Sur dahil sa pinsala. Batay sa tala ng PDRRMC, halos 1 milyon ang apektadong mga residente. Aabot naman sa 8,000 ang napinsalang mga bahay. Sa Catanduanes naman ay sinailalim din sa state of calamity. Mahigit 400 ang evacuees mula sa 4 na lugar. Wala pang opisyal na tala kung magkano ang pinsala sa probinsya. Malaki ang tiwalang makakabangon ang mga nasalanta at masaya pa rin nilang sasalubungin ang bagong taon. Pia Cedric, sa mga oras na ito ay brown out sa kalakhan ng Naga City. At dun sa mga nagtatanong sa atin kung maaari na bang pumunta dito sa Camarines Sur, ang karanasan natin kanina nung bumaba tayo mula doon sa Lagonoy papunta rito sa Naga City ay maraming nakahambalang pa rin na poste ng mga kuryente at medyo limitado yung madadaanan ng mga sasakyan kaya medyo nagtatraffic ng konti. Sa pinakahuling tala ng PDRRMC ay aabot sa 986,000 na mga individuals o residents ang naapektuhan nitong si Bagyong Nina. Yan ay 330,000 na mga pamilya sa buong probinsya ng Camarines Sur. Pia Cedric.
Okay, Joseph, yung last line dun sa report mo is about sa New Year. Ano? I suppose ang tanong ngayon, yung mga, particularly yung mga hindi nakapag-celebrate ng Pasko, meron ba silang aasahan na magiging celebration sa darating na pagpapalit ng taon, Joseph? Yung isa nating case study, itong si Mang Conrado, no, sabi ko nga sa kanya, Sunday, bagong taon na, paano yan? May tatayo mo ba yung bahay mo within a week? Sabi niya, hindi, 10,000 yung kailangan niya at mukhang 6 na taon nilang binuno yung bahay na yon bago nila maipatayo. Ay ngayon, ay nawasak talaga yon. So mukhang yung iba dun sa mga kababayan natin ay kung hindi ay walang bahay at makikisilong na lamang pagdating ng bagong taon ngayong Sunday, Cedric. So marami doon sa ating mga kababayan, lalo na doon sa mga coastal area, doon sa Camarines Sur, yung sa Salagonoy, sa Barangay San Sebastian, Santa Maria, medyo may hirap yung kalagayan ng iba nating mga kababayan doon dahil nga nasira yung kanilang mga bahay, Cedric. Yung status, Joseph, ng buong probinsya at saka yung city, particularly sa linya ng komunikasyon at saka doon sa supply ng kuryente, pahingi naman kami ng update tungkol dyan, Joseph. Magiging problema lang ng mga taga rito yung kuryente kung gaano katagal ma-restore kasi dun pa nga lamang sa Camarines Sur ay bagsak na yung mga puno ay mga poste ng kuryente, so hindi natin alam how fast yung tatayo ulit yun at maikukumpunihin nung local cooperative dito sa probinsya. Pero yung linya ng komunikasyon, no, ang karanasan natin doon sa Lagonoy and dito sa Naga City ay maayos naman. So pwedeng pwede nyo namang mabate sa pamamagitan ng text or tawag yung inyong mga mahal sa buhay na nandito sa either sa Camarines Sur o kaya naman ay nandito mismo sa Naga, Cedric. Okay, Joseph, ay mismo sa provincial government almost abot sa 1 milyong mga residente yung affected. Sa ngayon ba ay mayroon pang mga nasa evacuation center? Tsaka kamusta yung pagbibigay ng relief operations? At saka meron bang lugar sa Camarines Sur na isolated sa ngayon, Joseph? Alam mo, nagkaroon tayo ng pagkakataon nga na medyo ma-ocular yung hindi naman siguro yung buong probinsya ng Camarines Sur, pero dun sa mga dinadaanan natin palagon, yung sa Goa, tapos Tignaon. Ang nakita natin na damage talaga ay dun, mas marami dun sa mga puno, no, at mga bahay. Pero ang nangyari kanina ay pagkasikat ng araw, no, kagabi nandun sila sa mga evacuation center, dun sa Lagonoy City Center, School Center. Pagkasikat ng araw, kinabukasan, kaninang umaga, ay nagsibalikan na rin sila sa kanilang mga bahay. Pero kanina ay nakapagbigay na yung GMA Kapuso Foundation ng mga paunang relief goods doon sa dalawang eskwelahan at galing yung mga residents na yun from the 5 coastal provinces doon sa Lagonoy at saka sa Camarines Sur, Cedric. Yung mga kababayan natin dyan, Joseph, na mga Bicolano na masasabi natin sanay na nadadaanan ng bagyo yung kanilang lugar, anong kwento nila sa'yo dun sa na-experience yung bagyo? Gaano ito kalakas kumpara dun sa mga nakaraang bagyo, Joseph? Meron ikinikwento sa atin itong si Mang Conrado na naranasan nila to. Parang si Glenda yata yun in recent memory kasi ganun din yung daan di ba? Papasok ng Catanduanes na daan, tatawid ni Quezon. So ganun din yung parang track nitong ginawa nitong si Nina. At yun nga lamang ang yung luck nila this time, yung kay Mang Conrado, medyo hindi swerte dahil napadapa yung kanyang bahay. Pero yung kagabi talaga ay akala namin iiwasan pa kami nitong Sinina, pero hindi. Malapit yung Lagonoy doon sa mata ng bagyo at malakas talaga yung bugso ng hangin. Ang worry ko nga before, nung gabi na yun, nung nangyayari yung bagyo, ay sa lakas ng hangin na yan at saka sa ulan, ay baka maraming mapadapa ng mga bahay. Pero nung pagtingin natin, mostly yung sa vegetation, sa mga puno, and then sa mga poste na ang naapektuhan. Dito sa Naga City, on the way here, yung sa Pili, no, ang na-notice natin is yung mga, halimbawa yung mga car showroom, di ba mga, anong tawag mo doon, steel na mga barriers yun, natuklap yun eh. May isang parang, I think it's a factory of tiles, yung bentahan ng tiles, puro yero yun, lahat yun, natungkab yun. Dito yan sa may bahagi na ng Pili papunta rito sa Naga City. So, if you're judging by the effect, yung ganong, lalo na yan, yung litrato na yan, no, na kuha ni Pasing, ay yung sa bungad ng Naga City, malakas talaga yung hangin at mabagal pa kasi parang 15 kilometers per hour yung pagapang. So sa amin, 4 na oras yun na pagtitiis ng paghawl, yung mga pagsipol ng malakas na hangin itong Sinina, Cedric.
Okay, Joseph, maliban sa pagkain, napaka-importante ng supply ng kuryente sa mga susunod na araw. Maraming salamat at ingat kayo ng buong team dyan, Joseph Morong.